Hello. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Muli po nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyong makatayo po muli sa likod po ng pulpitong ito. Sa ating po pastor, sa mga kapwa ko po manggagawa, sa lahat po ng mga members, ay muli po nagpapasalamat na magkaroon po ng pagkakataong makapagdala po ng salita po ng Panginoon. Ako po magpapasalamat po ng kaunti at hindi po makikita yung picture dyan kung bakit ko ako magpapasalamat. Yan po ako way back 2016. Mababa po ako sa pulpito at ako pinagpapasalamat sa Panginoon na mula po diyan hanggang sa ngayon. Sabi nga po nung atay, biyaya lamang po ang dahilan kung bakit po tayo nakakapagpatuloy. So tayo pong ngayong gabi ay samahan niyo po tayo mag-aral ng salita po ng Panginoon. Tayo po magsitayo at ating pong buksan ang ating mga Biblia sa John chapter 17. Simulan po natin sa verse 6, then hanggang verse 12. Salitan po tayo, ako po magsisimula, then kayo po hanggang sabay-sabay po tayo sa huli pong verses. Simulan ko po. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Okay, sabay-sabay po tayo sa verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, iyong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Tayo po muna magsitong at manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po Panginoon. Muli kami ay bumabati ng isang magandang hapon Panginoon dahil kami mga buhay pa sa kalakasan, sa pag-ibig hindi nyo nagbabago, sa inyong kapatawaran na walang hanggan, sa inyong pagtingin, Panginoon, sa amin na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na meron po kami, na mapansin man o hindi na napapansin, Panginoon. Kami po ay lumalapit po uling ngayong gabi, na kami inyong patuloy bigyan ng pagkaunawa, ang paggawa po ng Espiritu Santo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, sa akin po na magsasalita, sa kanila po na makikinig, Panginoon. Ang mensahe po ay para sa aming lahat. Kami po ay maturuan, Panginoon, ito at ma-apply pa sa aming mga buhay. Dalangin din namin ang buong oras pong daraan, kayo po ang sumamat mataas. Ilagay niyo po kasi inyong likuran, Panginoon, kayo po ang tunay na magsalita, kayo po ang mataas at matanghal. Inalapit din namin, Panginoon, ang mga kasalangang nagagawa, mga pagkukulang, mga pagmalabis. Kilala niyo po ang inyong lingkod, kilala niyo po ang aming buhay, alam niyo po kung paano namin ginagamit ang aming buhay, kaya po ito yung aming patuloy na hinihingi po ng tawad, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway ngayong oras daraan, inyo pong ilayo, Panginoon, sa on-site man and online. Kayo po magpala, Panginoon. Patawad pong muli. Salamat sa inyong palaging pagsama, Panginoon, sa amin. Ito'y aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Talagang sa bawat pagtayo po sa likod ng pulpito ay nakakakaba. Hindi po na alis yung kaba. Lalo hong palakas ang kaba. Pero tayo po nagpapasalamat sa Panginoon na muli po makatayo sa biyaya po niya. At ako po nagpapasalamat din po sa nakaraan po namin final sa homiletics, kung paano pong mabigat po talaga. Hindi po basta-basta ang magdala ng salita po ng Panginoon. Kung rules by rules po talaga, at talagang susundin ang homiletics, baka po kakaunti ang makakatayo po sa likod ng pulpito. O dahil sabi nga, para daw yung pagkanta, ako'y kakanta sa Panginoon miski wala ako sa tono. Hindi po ganun yun. Tamang maganda yung motibo, pero hindi maganda yung pagdadala. Ganun din po sa pagdadala po ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng sa buhay na lang, ako na lang po inyong tingnan. Yung buhay ko na lang, wag niyo yung aking dadalhin. Hindi po ganun. Hindi, inseparable yung dalawang bagay na yun. Yung ang buhay na nagdadala at yung kanyang dadalhin. Kaya tayo po yung manalangin lahat
na tayo po'y maging blessings. Ito pong ating pag-aaralan. Ito po'y mensahe po para sa inyo at mensahe din po para sa akin. Bago po kayo tamaan, ay ilang beses na po ako napagtamaan ng mensahe po ngayong gabi. Samahan po tayo ng Panginoon. Ang sabi po para po sa ating introduction, ito pong chapter 17 ay nagsimula nung ang Panginoon po ay malapit na pong ipako sa krus. Ito po ang setup po nito ay ang Panginoong Jesus ay nasa isang garden, kung hindi po nagkakamali, sa Garden of Gethsemane, na ang Panginoon ay nananalangin. Ito po talaga mismo ang panalangin po ng Panginoon. Iba pa po yung sa Matthew 6 na panalangin na Our Father, thou art in heaven, iba pa po yun. Ito po mismo ang panalangin po ng Panginoong Jesus. Ang sabi po dyan, dito din po, alam po ng Panginoong Jesus, kaya po siya nalangin. Sabi ng verse 1, ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. So, ang part po dyan, ang Panginoong Jesus po, nalalaman niyang malapit na po siyang mamatay. Siya ay malapit ng ipako sa krus, malapit ng mag-meet uli sila ng kanyang ama sa langit. Then, malapit na rin po ang kanyang gagawing sakripisyo para po sa mga tao. So, alam niyo yun. Kaya siya inalangin sa Panginoon. At dito pong chapter 17 ay isa po ito sa mga doctrinal na mga chapter po ng Biblia. Madami po dito mga binabanggit na doctrine at ating pong pagdadaanan niya ngayon pong hapon or ngayong gabi. So ngayon pong, makikita po natin dyan sa ating introduction, ito po ang Panginoong Jesus po yung nananalangin. Okay po. Kung ang Panginoong Jesus po natin nananalangin, ay paano pa po tayo? Kaya isa pong kayabangan ang hindi po manalangin. Bakit? Kung ang Panginoong Jesus nga, Diyos na, kapantay ng Ama, may-ari ng lahat, hindi napapagod, hindi nagkakasalay na nanalangin, ay gaano pa po kaya tayo? Tayo mahina, malapit sa tukso, may kulang, naglalabis, at tayo hindi pa mananalangin, ay maawa po tayo sa ating sarili. Tayo palaging lumapit po sa ating Panginoon. Lalong higit po ngayon ay last part na po ng ating pag-aaral tungkol sa prayer. Lilipat na po ulit tayo sa bagong topic. Kamusta po ang ating pananalangin? Ang buhay natin, ang ating pananalangin. Kamusta po? Atin po bang na-apply na ang ating mga napapakinggan? Dahil sabi nga ng Ecclesiastes palagi, sa pagdami ng iyong nalalaman, sa pagdami ng iyong napapakinggan at walang nagiging paggawa, sayang. Kapaguran, kalungkutan lamang pong idudulot niyan. So makikita po natin dyan sa Hebrews chapter 7, verse 25, para lamang din po sa ating introduction. Napansin din po sa akin ang mabilis na magsalita. Pagpasensyahan nyo na po. 7 verse 25, dahil dito naman siya nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos na pamagitan niya ay palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. So, nung ang Panginoong Jesus po ay nananalangin, siya po ay namamagitan para po sa atin or sa mga tao na kanya pong ililigtas. So, masarap din po sa buhay na ipinapanalangin. Tulad po ng mga humihingi ng mga prayer request. Pag nalaman mong, ay, ikaw brother, aming ipinapanalangin, di ka po kagad ng bagay. Nakaka-boost ng confidence ng kung ano man kapag alam mong meron kang kasamang manalangin. Hindi ka nag-iisa. Alam niyo po, sa ating pananalangin, tayo po ipinapanalangin ng Panginoon. I pray for them. At yan po yung ating pag-aaralan. Number 1 na po tayo. At sa tingin ko po, ito ang aking pinakamabilis sa preaching. Number 1 ay, yan, yung tanong po muna, nailagay ka po yung tanong. Yan. Who are those in the prayer? Or sino yung ipinapanalangin ng Panginoon sa chapter 17 na yan? Yan ba'y lahat ng tao? Yan ba'y lahat ng individual? Number 1, ang kanya pong ipinalangin mula ay yung mga elected. Yun, ito na. Simula na. Certified na po. Sabi dyan, ang mga ipinapanalangin po ng Panginoon ay yung mga elected. Sabi po kasi ng verse 1, at saka verse 2, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamalaan sa lahat ng mga laman upang Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Alin daw po ang bibigyan ng buhay na walang hanggan? Ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Lahat naman po lahat naman. Walang problema tayo sa lahat. Pero lahat ng ibinigay po sa Panginoong Jesus. So meron pong, tayo naman po siguro lahat inakatin na sa Tulip Class at tayo po'y pamilyar na diyan. Hindi po lahat, as in lahat ng tao, kundi lahat po ng ibinigay mo sa Panginoong Jesus. Yung po ang una pong subject ng Panginoon sa Kanya pong ipinapanalangin. Sabi din po ng verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan
sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Pagdating naman po ng verse 9, idinadalangin ko sila. Nilinaw po yun, ang pinapanalangin po ng Panginoon sila. Sino po yung sila na yun? Hindi ang sanlibutan. Kasi ang madalas pong binabanggit, mahal ng Panginoon ang buong sanlibutan. Pero malinaw po dyan, hindi ang sanlibutan. Ang sabi po dyan, idinadalangin kundi alin daw po? Kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. So malinaw, hindi lahat ay subject for kaligtasan at hindi din po lahat ay pinapanalangin po ng Panginoon. Sabi din po diyan, dahil po nung inyo pong maaalala sa Old Testament, meron pong high priest. Ang high priest po ay leader sa Israel. Ang kanila pong ginagawa, pag ang Israel ay nagkakasala, merong high priest na karapat-dapat lamang pumasok sa most holy place. Ngayon, itong high priest na to, ang kanyang ipinapanalangin lamang ay ang lahi po ng Israel. Hindi niya ipinapanalangin pati ang Pilipinas. Hindi niya isinasama ang India, ang Amerika, ang England. Ang kanya pong ipinapanalangin lamang ay ang kasalanan ng mga taga-Israel. So, dahil naman po, ngayong New Testament, ang Panginoon pong Jesus, ang ating pong high priest, ang kanya naman pong ipinapanalangin lamang ay yung mga pinili po ng Panginoon. Or yung mga elected people, mga ibinigay po ng Ama sa anak. Or yung mga pinili po ng Panginoon para po sa kaligtasan. At tayo pinagpapasalamat ay isa po tayo sa pinili ng Panginoon. Kayo po ba nagpapasalamat doon? Hindi niyo po makikita ang inyong sarili kung hindi po kayo pinili ng Panginoon. Wala tayo sa prayer meeting, hindi natin kayang gawin ang mga ginagawa natin ngayon. Baka tayo mga patay na, o ginagamit na ng kaaway, o sari-sari na nangyari sa ating buhay. Pero salamat, tayo po'y pinili ng Panginoon. Hindi yung kayabangan. Bakit? Wala naman po tayong pagyayabang. Kilala natin ating sarili. Tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay patapon. Lahat tayo ay deserving sa impyerno. Pero salamat, tayo po'y pinili ng Panginoon. Isa yung blessing, hindi yung kayabangan, hindi yung para tayo magmalaki, kundi tayo magpasalamat na sa kabila na meron dapat ay papuntang impyerno, ikaw ay isa sa napili para sa kaligtasan. Kumbaga sabi nga palagi, dumampot ang Panginoon sa buhanginan at ikaw din nakabitin. Salamat na nakakasama sa Panginoon sa kanyang pagpili. Kaya tayo po magpasalamat sa Panginoon na tayo po kanyang ipinapadalangin dahil isa po tayo sa kanyang pinili. Ang Panginoong Jesus bilang ating high priest ay ang elected ang kanya pong ipinapadalangin. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na siya yung naging naglalapit sa atin. Kung tayo po kasi ang lalapit, wala po tayong kayang ilapit sa Panginoon. Ang nagdoktrina nga po ng Catholic, para daw ikaw ay meron daw pong kwento, nandung ang Panginoon ng mga tao daw po'y lumapit sa Panginoong Jesus, sila daw po'y itinaboy at ikay makasalanan. So yung ladder daw po papunta sa Panginoong Jesus, hirap. Pero ang kanila pong ginawa, sila daw lumapit sa mediatrix. Yung hagdan naman po ni Mary ang kanilang ginamit, at kanila naman mas maayos daw pong lumapit sa Panginoon through Mary. At napakalabo po noon. Si Maria ay nangailangan din ng kaligtasan. Kaya tayo magpasalamat na meron tayong isang personalidad o ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus, para maglapit sa Panginoon ng iyong kasalanan. At salamat, ang ating pong kasalanan ay napatawad. Tingnan mo po natin ang ilang mga verses, yan po ilan pa lamang. Baka po tayo habutin ng gabi kung ating iisa-isayin ng bawat verses tungkol po sa election. Tayo po ng John chapter 6 verse 37, pakibasa po ng lahat ng mga babae. Kaya mali pong sabihin na paano yung gustong lumapit sa Panginoon? Hindi pala sila pinili. At naman sabi po, kaya sila lalapit. Bakit daw po? Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. So kaya lumapit, kaya ka nagkaroon ng interes sa Panginoon, kaya mo gustong ikaw ay magsisitmanampalataya, nauna nang ibinigay ka ng Ama sa anak. Kaya sabi diyan, paano kung gusto kong kumuha ng baso, kaso wala akong kamay? Ang sabi doon, kaya gusto mong kunin yung baso dahil una, kita ka ng Panginoon ay kay merong kamay. Ang lumalapit sa akin sa anumang paraan na hindi ko itataboy. Paano natin makikitang, paano kung gusto kong manampalataya? Paano kung gusto kong magsisi kaso hindi ako pinili? Hindi po pwede yun. Maling tanong, gumagawa ka ng sarili mong multo. Tinatakot mo ang iyong sarili. Sabi dyan, ang lumalapit sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kaya tayo magpasalamat na kaya pala ako nakalapit, kaya pala ako nakapagsisi dahil una na akong inilapit ng Panginoon. Isa po pong verse, sa verse 44, pakibasa naman po ng lahat ng mga lalaki po natin.
Nilinaw pong uli, walang tao makalalapit sa akin o sa Panginoong Sus, maliban ng amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin. So, miski kay pinakamabait na, pinakasanto na, ikaw na yung pinakamabait na tao sa mundo, kung hindi ka inilapit ng Ama sa anak, hindi ka magsisisit mananampalataya. Kaya walang spark sa iyo. Hindi ka nakita, ay si Tita Dandin ay mananampalataya siya, ilalapit ko rin. Walang ganun. Ang Ama naglapit sa iyo, kaya ka mananampalataya sa anak or sa Panginoong Jesus. At wala dito sa alat po ba tayo ay nagkusa? Siguro ako, gusto ko na talaga magsisi. Hindi ko na kailangan tagapangaral. Magaling ako eh. Walang ganon. Lahat nga tayo ay enjoy pa sa kasalanan. Tayo nga ini-invite na. Ay ayaw pa, binabebulsa din ng ilang buwan, ilang taon. Ay ayaw pa. Pero kaya kung bakit na nakalapit, isa pong biyaya ng Panginoon. Walang taong makalalapit sa akin. Kayo ikay makalapit, ikay magpasalamat sa Panginoon. At yung ikay maipanalangin po ng Panginoon ay isa din po malaking biyaya. Isa pa pong verse, sabi po dyan, sa John chapter 15, verse 16. Ito po halos review na lamang. Sabi po dyan, ako'y hindi nyo hinirang, hindi tayo ang pumili sa Panginoon, walang spark sa iyo, hindi ka nakaisip-isipin ng Panginoon, nasabi dyan, ngunit kayo'y hinirang ko. Ang Panginoon mula ang pumili bago mo siya piliin. Walang maganda sa iyo, wala namang kapili-pili sa iyo, pero salamat, ang Panginoon ay hinirang po tayo at kayo aking hinihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. Bago ka magbunga, ay dapat ay ikaw ay muna hinirang ng Panginoon at upang manatili ang inyong mga bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. So makikita po natin dyan, hindi po tayo ang pumili sa Panginoon, tayo po ang pinili ng Panginoon. Sabi nga natin, hindi naman natin pipilian ng Panginoon. Tayo nga ay nandito na mismo. Ay gusto pang lumayo sa Panginoon eh. Pero salamat, ang Panginoon po ang nauna sa atin. Siya ang dahilan kung bakit meron po tayo. Sabi din po sa huli pong part, ano man ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Di ka po isang malaki ng assurance sa atin na tayo humingi lamang sa Panginoon na pag-aralan in my name, ay bibigay po sa atin. Pero delikado din po pala yun. Ako yung nanaginip nung isang araw na bawat aking hilingin ay talagang natutupad kagad. At karibok po ang nangyari. Yung aking kapangyarihan, ibinigay ko Jander. Sabi ko, Jander, wag mo nang gamitin. So, masama din po pala yung pagkahiling mo, matutupad kagad. Karibok po ang mangyayari. Kaya po salamat sa Panginoon na tayo kanyang tinuturoan din maghintay, miski sa ating pong panalangin. Kung talaga nakakatakot pong dingin kagad ng Panginoon. Acts chapter 13, verse 48. Pakibasa nga po ng lahat. Nang marinig. Alin daw po nagsisampalataya? Lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya sila nagsisampalataya, sila'y nakatalaga na. Kaya pala kayo nung ikibinabible study, ikay nagsisampalataya, una pa man, ikay nakasulat na sa buhay, sa aklat ng buhay, at ikaw ay nakatalaga na para makamanampalataya. Hindi ka nampakita ng Panginoon sa tunnel of time, at yun ang mananampalataya, hindi ganun. Ikaw ay nakatalaga na agad, kaya ka napili ng Panginoon, or kaya ka naligtas. Dahil itinalaga, tulad po dyan, yung mga Gentiles, na pangaralan po ni na Peter sa Acts, or ni na Paul, ang kanila pong dahilan kung bakit sila nampalataya dahil po sila itinalaga ng Panginoon. Isa po pong verse or dalawa pa. Dahil pong verse talaga to sa Romans chapter 8 verse 29 to 33. Sabi po dyan, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanilang nakilala. So nakilala na po na una pa man before the foundation of the earth ay itinalaga naman niya sa maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang maligtas, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid, verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag. Itinalaga po muna, then tinawag, at ang mga tinawag ay inaring ganap, then ang mga inaring ganap ay nilawalhati naman niya, verse 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito kung ang Diyos ay may kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Verse 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman natin ibibigay ang atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Verse 33. Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Malinaw po ha.
Sa mga hinirang po ng Panginoon, biblical po ang word na election o yung pagpili po ng Panginoon. Ang Diyos ay ang umaaring ganap. So malino pong sinabi dyan na ang mga pinili ng Panginoon ay mayroong process tungo sa kaligtasan. Hindi po porkit napili na iwag ng pangaralan. Election is unto salvation. Hindi po porkit iwag ng mangaral. Huwag na tayo mag-soul winning. May pinili naman. Sila may lalapit miskin hindi mo pangaral. Hindi po. Sila ay kailangan pa din ng tagapangaral. How can they believe except they hear? So kailangan pa din mangaral. Ang magandang balita, pag ikay nangaral, merong pinili dyan ng Panginoon, merong magsisisi, at merong mananampalataya. Yun po ang hanapin natin. Huwag nating hanapin yung hindi hinirang. Huwag tayong pakahirap. At paano natin malalaman? Di mangaral na mangaral. Paano kung hindi pinili? Paano kung pinili? Paano kung hindi pinili? Paano kung pinili? Ganun lang po yun eh. Para hindi ka paano kung hindi naman to pinili? Paano kung pinili? Ayos to yun. Di, meron ka ng panlaban at ang panalo palagi dyan tayo. Sila man ay magsisit man ng palataya, panalo ka. Kung sila ay manampalataya, panalo ka pa din. Ikaw ay nasa win-win situation. So tayo po yung mangaral palagi at ating tingnan yung mga pinili po ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 1, verse 3. Pakibasa nga po ng lahat po ng mga babae po ulit. Verse 4, mga lalaki po. Verse 4. Ayon sa atin. Yan, verse 4 muna. Sabi po dyan, sabi po ng verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago itinatag ang sanlibutan, wala pang mundo, wala pa ikaw, wala ka pa sa kamuta-mutaan, ikay napili na ng Panginoon. At sabi nga no isang quote, kung ang Panginoon ay pumili sa kalagayan mo ngayon, hindi ka niya pipiliin. Kung ikaw naman ay sa kalagayan ay hindi mo pipiliin ng Diyos. So napaka-imposible po talaga sa tao ang maligtas kung hindi po sila pinili po ng Panginoon. Kita naman po tayo nangangaral sa palengke, sa outreaches, sa bilangguan, sa iba't iba, sa Bible study, sa online, on-site. Pero bakit wala? Dahil hanggat hindi po sila pinili ng Panginoon, wala talaga. Kaya po yung tayo inarito ngayon, tayo nagtitipon, tayo naglilingkod, tayo nakakatiyak ng langit, isang malaki pong biyaya ng Panginoon. So yung election po, hindi yan para tayo panghinaan ng loob, hindi yan para tayo magyabang, kundi yan po yung malaking biyaya po sa atin. Sabi nga, yung election mismo, yun na yung biyaya ng Panginoon. Wala nang unfairness doon. Kasi kung fairness, at lahat, ay impyerno lahat. Lahat tayo ay wala na. Nagdudusa na sa impyerno, pero salamat, ang Panginoon ay pumili. Salamat, isa ko doon sa napili. So salamat po sa Panginoon ng una niyang ipinanalangin ay yung mga pinili po ng Panginoon. Lahat po ng pinili ng Ama at inilapit po sa anak. So maganda pong makabisado po natin yung chapter 17 na part po dyan. Then number 2, na who are those in prayer ay ang mga disciples. Ito po ay hindi ko na po inalliterate. Sabi po ng verse 9. Verse 9, pakibasa po, sino po rin nagbasa? Pakibasa po ng lahat na ay nasa kaliwa. Yan. Idina? Yan. Sabi po sa akin kahapon, ako daw po si Chacha Preacher. Kasi po tinitingnan palagi kung paano kami ulit. Ako daw po pinagayon. Pag nag-preach, ako daw po si Chacha. Kasi ngayon po, ay tatuloy po natin mag-uli para naman sa mga teacher ko ay ma-apply. So, sa Bible school po kasi, inaaral din po yan, yung tama pong pag-deliver. So, ngayon, sabi po dyan, yung text po natin, dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. So, malinaw po na po ha, hindi yan lahat ng tao, hindi yan lahat ng mga individual, kundi lahat po ng pinili ng Panginoon. Kundi yaong sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Sabi ng verse 10 naman po, verse 10, pakibasa po lahat naman nasa aking kanan. Lahat ng mga sa kanila. Isa naman pong subject dyan, dahil ang chapter 7 din po nahati po sa 3 part. Ang una pong part ay ang panalangin po ng Panginoon, then ang kanya pong panalangin para sa kanyang mga disipulo, then sa panghuli pong part ay panalangin po niya para sa mga believers. Diyan po sa verse 9,
ang isa po sa ipinapanalangin ng Panginoon ay mga disciples. Dahil po, alam po ng Panginoon na after niyang mamatay sa krus, after niyang mag-ascend papunta sa langit, diyan na po magsisimula ang battle po sa mga disciples. So, nandiyan po magsisimula ang mga persecutions, ang mga iba't ibang lalabas po ang mga martyrs. Kaya po, ang mga 12 disciples ay sa iba't iba pong kaparaanan na namatay. Merong ipinako sa krus patiwarik, merong inilagay sa kumukulong mantika, merong na pinugutan ng ulo, may sa iba't iba pong kaparaanan, merong sinunog, nakatali sa isang stick. Sabi ko noon, burger steak pa, yung pala burnt at steak. So, sinunog habang nakatali sa isang poste. So, ganun po ang kanilang kalagayan. Pero ipinalangin po sila ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na yun ang mangyayari sa kanila. Yung katatagan ay ipinalangin po ng Panginoon. Then, sabi po ng verse 12. Sabi po ng verse 12, samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binabantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. Si Judas po yan. Si Judas yung anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So yung lahat ng ipinigay ng Ama sa anak ay wala pong nawala. Kaya tayo pinaniniwala sa perseverance of the saints. Walang nawawalang kaligtasan. Dahil una't higit, hindi po galing sa atin ang ating kaligtasan. Kaya mawawala yung kaligtasan, iba kaya na hindi galing sa Panginoon. Pero dyan po sa, isa po dyan, iningatan ng Panginoon ay yung pong kanyang 12 disciples. Wala pong napahamak, or yung as in, wala pong nawala ng kaligtasan, kundi si Judas lamang po. Dahil hindi lang po talaga siya naligtas. So, yun po ang pangalawang pong ipinapanalangin ng Panginoon, ang kanya pong 12 disciples. Then, pagdating po sa verse 20, sabi po ng verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko. So, meron pa pong ibang subject sa panalangin po ng Panginoon, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. So, meron ang naipanalangin na ang mga pinili ng Panginoon, ang kanyang disciples, ang kanyang sarili, then ipanalangin din po ang kanyang mga believers or lahat ng nasa New Testament believers. Sabi po dyan, ang mga mananampalataya. Sabi din po ng John 14 verse 16, ito po yung panalangin sa atin ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, after niya po mag-ascend, papunta po sa langit. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng mga aliw. Hindi po yung mananayaw or kung ano mang entertainer. Yan po yung Holy Spirit. Ang ibinigay po sa atin ng Panginoon ay mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. So habang ang Panginoon ay hindi bumabalik, mayroon po tayong Holy Spirit na kasama. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon. Ang Panginoon kasama natin mula noon at kasama po natin hanggang ngayon. Mayroon pong Holy Spirit na kasama po tayo. Isa pa pong verse, sa verse 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nilinaw na po dyan kung sino yung mga aliw. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, ang isa po sa Trinity. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi. So siya po yung pumalit sa Panginoong Hesus at tumitira po sa atin. At siya din yung nagigreed pag ikay nagkakasala. Kaya ikay nalulungkot, kaya ikay parang ang bigat ng iyong pakiramdam. Bakit? Meron kang Holy Spirit. Kaya nakakatakot kung hindi ka na nalulungkot sa iyong kasalanan. Baka wala naman talagang magigreed sa iyo. Pero salamat, ang ipinalangin po ng Panginoon sa mga believers ay ang Comforter, ang Holy Spirit na kasama po natin ngayon. So tayo pinagpapasalamat na tayo isa sa mga ipinalangin po ng number 1 ay yung pong elected, number 2 ay ang disciples, then number 3 ay ang mga believers. So kung handyan po, tapos na po tayo, pero mayroon pa pong part. Hindi lahat, mali na po dapat hindi lahat mula sa ligtasan kahit sa panalangin. Then, number 2 naman po tayo sa what are the prayer for them? So nalaman na po natin kung sino yung ipinapanalangin po ng Panginoon. Then, ano naman yung nais ng Panginoon? Prayer ng Panginoon na sana maging panalangin din po natin. So, tayo po ay nasa-series ng mga tamang panalangin, mga dapat ipanalangin, tinuturuan ng mga maling panalangin na dapat nating maiwasan. At ngayon po, yun namang panalangin mismo ng Panginoong Hesus para po sa atin. Number 1 ay yung unity. Ang Panginoong Hesus ay nagpe-pray po sa atin para tayo ay magkaisa. At yun po ang sabi ng verse 11. Pakibasa po ng lahat ng mga may asawa po. May asawa, ready now? Read.
Sinasabi po dyan, sa paulit, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, mga ligtas po yan, tayo, upang sila'y maging isa, nagaya naman natin. So, ang prayer po ng Panginoon, kung paano ang Trinity walang kaguluhan, sila'y pantay-pantay, yun din po ang panalangin nila sa atin ngayong mga ligtas na, yung unity po natin. Sabi po din ng verse 21. Verse 21, sabi po dyan, upang silang lahat ay maging isa, inulit po, nagaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Kamusta po tayo sa isa't isa? Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Kamusta po kayo niyan? Kayo ka po ay nagkakaisa pa niyan? Sa mga mag-asawa, kamusta po kayo? Sa mga magkakaibigan? Sa ating pong pastor, kamusta po kayo? Sa mga workers, sa bawat isa, kamusta po tayo? Na ating po bang sa buhay yung pong panalangin ng Panginoon sa atin? Tayo po ba may unity pa sa atin? Nakakatuwa po sa church natin na nakikita pa ang pagkakaisa. Yung po yung blessing sa atin. Hindi po lahat ganun. Pag kayo ay nakasimba sa ibang church, makikita niyo yung blessing po na meron sa atin. Yung hindi tara magyabang, kundi makikita po talaga natin yung paggawa po ng Panginoon sa ating pong simbahan. At ang dapat, paano tayo magiging part ng unity po ng church na ito? Ang dapat goal ng isa ay goal din ng lahat. Kung ang goal ng isa ay lumago, goal mo din dapat lumago. Kung goal ng isang bawat isa ay magtapat sa giving, magtapat ka din sa giving. Kung ang goal ng isa ay mag-akay ng kalawa, dapat goal mo din. Magkaroon tayo ng unity na hindi lang ang pastor, hindi lang ang workers, hindi lang yung mga pioneer natin, kundi dahil kayo iniligtas ng Panginoon, dahil pinili ka ng Panginoon, nagsasabi kang ikaw ay papunta sa langit, tayo magkaroon ng unity sa lahat ng mga bagay na inutos po sa atin ng Panginoon. Dahil ang prayer niya sa atin tayo ay magkaisa. Hindi tayo magkawatak-watak na dito lahat. Dito lahat ng mga mayaman. Dito lahat ng may mga kotse. Dito lahat ng mga malalago. Wala na akong sasamahan niyan. So, hindi yun ang pagkakaisang tinutukoy na tayo ay magkasama-sama kung sino lang yung merong pare-parehas. Ano yung pinagkapare-parehasan? Tayo ay pare-parehas sa makasalanan. At pare-parehas naman tayong iniligtas sa kasalanan. Kaya tayo dapat ay magkaroon ng goal. Kung ang goal po natin ay tayo magkaroon ng second floor, magkaroon ka din ng goal na tayo magka-second floor. Kung goal ng bawat isa na tayo magkaroon ng extension lot, tayo mag-pray na lahat tayo ay nagpe-pray para sa ating pag-extend po ng ating lot. Kung ang pastor ay nagpe-pray ng school, mag-pray ka din para sa school. Para tayo maging kaisa. Huwag kang maging pampagulo, huwag kang maging pampabigat. Nag-iisip pa nga lang tayo, mayroon ka na agad problemang naiisip. Nangangarap pa nga lang. Paano? Di ako masakit ang tuhod bago makakayat. Ay, wala pa yon. Hirap na agad na makayat. Kaya po mahirap talaga sa atin kapag tayo hindi gawing part. Yung kabigatan ng isay, magbuhatan po tayong lahat. Sabi nga, madalas na example po dyan, sa bayanihan, tayo bumuhat lahat, hindi ikaw yung nakabitin sa loob. Woo! Hindi po tayo dapat yun. Tayo dapat ay nakikibuhat, para po matupad yung ipinapanalangin sa atin ng Panginoon. Yung unity. Be part sa anumang aspeto for us to be united. Hindi man pare-pareho, pero lahat tayo ay ligtas. Hindi lahat ay katulad natin, hindi lahat ay merong nakakaangat sa buhay, merong kapo sa buhay, merong problema. Hindi man po tayo pare-pareho kumbaga sa katawan. Kaya nga perfect pong katawan ang example po ng Panginoon Lahat ay part ng body ng Panginoon at lahat ay mahalaga. Mahirap kung ang kamay hindi magpapakain, mahirap naman ang bibig kung hindi nguhuya. So tayo magkaroon ng unity in our diversity. Sa ating pagkakaiba, ay magkaroon po tayo ng pagkakaisa. At yun ang kalooban po ng Panginoon sa atin. Masamang tayo sa ating palumabas ang pagkakagulo. Masamang ang balita, ay yung GEBC, ay doon! Ay, di ka po'y mahirap. Pangit pakinggan. Hindi kalooban po ng Panginoon. Kaya ang kalooban sa atin ng Panginoon, magkaisa. Anong pagkakaisahan natin? Yung goal po ng bawat isa. At isa po yan sa katuwaan po ng bawat isa. Kaya nga po, kung goal mo, ay goal ko din, at dapat yung goal natin, di parehas tayong masaya. Walang negative thoughts na mangyayari. So yung una pong prayer sa atin, yung pong unity. Number 2, na panalangin po sa atin ng Panginoon, na sana po yung maging panalangin din natin, or panalangin po ng bawat isa. Sabi po ng verse 13, pakibasa po ng lahat po uli, para mabasa po natin, verse 13. Yan. Ready now? Read. Sabi po dyan, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo
Babalik na po ang Panginoon sa langit at sinalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. So ang isa po sa ipinapadalangin sa atin ng Panginoon ay yung pong kasiyahan, yung joy. Ang Delen po ay meron joy na. Si Kuya Henry meron pang rejoice. May joys. Di ka po yung masaya. Pero yung panalangin po sa atin ng Panginoon ay yung joy. Prayer din sa atin ng Panginoon na tayo sumaya. Ngiti nga po kayo. Sa mga naka-brace dyan, sa mga wala ng brace, lalong kumati. Tatay nga po rin yung mga ngisi. Yan ka po hindi peke. Yan ka po hindi hilaw. Kamusta po ang ating ngiti na yan? Yan ba talagang ngiti talaga? Yan ba talaga yung masaya? Kamusta po? Yan ba ngising aso? Kasiyahang hindi hilaw, kundi fulfilling. Alam niyo po, ikay ngumiti na, ikay humagalpak na, hanggat hindi talaga yung nanggagaling sa Panginoon, peke yan. Isang kaplastikan ang iyong pinapakitang kagalakan. Paano magkakaroon tayo ng kagalakan talagang, sabi, yung kagalakang lubos o kagalakang ganap? Yan po yung galing, yan po yan sa Panginoon. Sino or ano po kaya ang source ng ating kasiyahan? Ikaw ba'y masaya pag mayroong yung iyong tunog ng bigasin? Paano yung pagkalampag na? Di malungkot na tayo. Paano pag ang iyong kasayahan ay nasa grades mo lamang? Paano ang iyong grades ay bumaba? Sa iyong business, pag mataas lamang ang benta, saka ka masaya. Paano pag nalugi? Paano pag Paano pag nagka-problema? Paano ang iyong kasiyahan ay iyong pamilya lamang? Paano pag nagka-family problem? Paano kung ang iyong pera, ang iyong kasiyahan? Hindi ka nasasaya. Hindi na ako sasaya. Pero salamat, meron pong joy. Nakalooban po sa atin ng Panginoon. Let us always examine where our joy came from. Ating babalikan palagi, ba't ka nga masaya? Baka ari daya na ng kaaway. Baka ari katulad na ng kasayahang hilaw or kasayahang madaling napapawi. Hindi ka po. Kapangit naman ang ating kasiyahan ay kulang. Pero salamat, una ating kasiyahan, ito ay palangit. Una po yun. At yung kasiyahang tayo po'y nasa kalooban ng Panginoon. At yung tayo po'y makasunod sa Panginoon, kasiyahan po yun. At anuman, sabi nga, in everything, give thanks. Sabi nga nung kanina, pagpapala niya, bilangin mo. Sisiglang muli ang iyong espiritu. Kaya isa sa evidence kung bakit ang isang espiritu hindi masaya, ay hindi na nagbibilang ng pagpapala ng Panginoon. Kasi pag binilang mo ng binilang ang wala sa iyo, hindi ka matatapos. Ulit po, pag binilang mo ng binilang ang wala sa iyo, hindi ka matatapos. Pag binilang mo naman lahat ng binigay sa iyo ng Panginoon, hindi ka rin matatapos. Mamili ka. Yung unang hindi natatapos o yung pangalawang hindi natatapos. Ang maganda pong bulayin yung nanggagaling sa Panginoon na hindi mo na halos mabilang. So yun po palagi ang bulayin natin, yung kasiyahang nanggagaling sa Panginoon. Ito ba'y galing sa Panginoon? Sa kanyang salita, kamusta po ang ating mga Bible reading? Tayo po ba'y masaya pa dito? For compliance lang po ba? Or para mayroong ma-report? Or kung ano man? Sana po tayo nagkakaroon po ng kasiyahan sa ating pong pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa ating pong personal na devotion. Madaling po kasing madaling mag-preach, madaling mag-soul winning, madaling magbigay, madaling magpakita ng panlabas. Pero tatanungin po lagi din yung ating private na buhay. Yan ba talaga yung masaya? In public lang? Or talagang lumbay na in private? Kaya paalala po sa atin yung ating kasiyahan ay isa pong nanggagaling sa Panginoon. Sana po hindi yan pansamantala. Okay po. So, yan po yung pangalawang prayer po sa atin ng Panginoon, yung joy. Number 3, sabi ko sa inyo, ito po ang pinakamaikli kong preaching eh. Number 3, ang sabi po dyan, sa verse 15. Pakibasa po naman lahat ng mga single and ready to mingle. Single po muna lahat. Yung lahat po ng, gender, basa. Lahat po ng wala pang asawa, ready now? Read. Yan. Kaya po pag kayo inilalayo ng pastor sa mga nag-aaligid yan, iniingatan nila tayo sa masama. Yan. Sabi mo dyan, dinadalangin na alisin. Hindi po ang panalangin ng Panginoon ay hindi tayo kunin lagi ng Panginoon. Ano sabi dyan? Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa libutan. Tama naman, tayo nabubuhay pa sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kung ang Panginoon ngayon pinaiingatan tayo at ikaw naman ang lapit sa masama, di wala din. Tayo inilalalayo na ng Panginoon sa mga magpapalayo sa iyo at ikaw naman ang lapit doon. Gang sotel. Kaya ang sabi po dyan, prayer sa atin ng Panginoon na tayo malayo sa masama. Sa lahat ng galing sa backsliding, alam niyo na kung anong meron sa masama.
Sa lahat ng mga dumadaan sa kasalanan, hindi naman masarap eh. Hindi naman, daya lamang po ang lahat. Ano kayang feeling na makalayo sa Panginoon? Ano kayang feeling ng hanapin ko ang sarili? Alam mo kung saan mo makikita yung sarili? Sa kasalanan. Paano kaya kung makapag-isip-isip muna sa Panginoon? Mabulay-bulay. Hindi ka po ikapangit naman. Mo, tunay po ba na pagkikilumayo sa ating simbahan, pagkikilumayo sa Panginoon ay mas ikaw mapapabuti ka? Tanungin ko po ang mga layo sa Panginoon. O sa akin sarili mismo, saan niyo ako nakita? No, kayo lumayo sa Panginoon. Sari-sari, wag niyo na pong banggitin. Alam ko na po yun. Kaya sabi dyan, ang prayer sa atin ng Panginoon, tayo ilayo niya sa masama. Maging panalangin din natin. Hindi lang panalangin ng Panginoon, kundi maging panalangin natin na tayo ay malayo talaga. Dahil mahina tayo, wala namang super Christian eh. Na nagtatransform, makasalanan na. Magtatransform na, mahirap yan. So walang ganun. Kung bakit kayo pinapalayo ng Panginoon, bakit? Mahina ka eh. Ayun nga ikay na malapit na sa Panginoon, ay pwede ka pa rin manghina. Pwede ka pa rin mabuslot. Pwede ka pa rin kaalam yung kinakatayo at ikay nabuslot. Mahirap. Siyang nagkakaalang siya nakatayo, mag-ingat, baka siya ay mabuwal. Mahirap po tayo. Kaya ang prayer po sana natin, tayo palaging ilayo sa masama. Sabi nga po dyan, sabi nga, okay lang makisama, wag lang makisama. Wala namang problema, ikay makipag-fellowship sa mga unbeliever. Ang masama, ikaw ay maging unbeliever na din. O ikay maging buhay unbeliever na din. Walang problema. Hanggang maganda nga lang mo sila yung ating maakay at huwag tayong maakay. Okay lang makisama sa kanila, huwag lang tayo makisama sa kanila. Ang lagi kong magandang paalala dyan, yung sinabi ni Kuya Ambet. Sabi ni Kuya Ambet, tayo naman, banding-banding naman tayo. Tayo ay magsusugal ata or magiinom. Yung sabi, magbabanding na nga lang tayo, hindi mo pa mapagbigyan. Alam niyo ba sabi ni Kuya Ambet? Pwede tayo magbanding, pero sa ibang paraan. Ganoon din po tayo, tayo baka tayo ay, linggo lang tayo mag-absent. Pwede tayo magkita, wag lang ang linggo. Sasyabu lang, mahirap yan. So, wag na po. Matik na agad yun, basta ganyan mga bagay. Kaya sabi dyan, ingatan po tayo mula sa masama. Bakit tayo iniingatan? Tingnan niyo po, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Yan, ito po ay yan, pakibasa po ng lahat ng mga babae. Ready now? Read. Puyat. Alam niyo po, pag kayo pinakapanood kung paano po nag-hunt ang mga lion, hindi nila inaatake yung sama-sama. Kasi po sa field po, ang madalas dyan, sama-sama ng mga buffalo or kung ano man, or mga tupa. Alam niyo po kasi nung inaatake ng ng leon, yung paalis-alis, yung nag-aabatar, yung umaalis. Alam niyo po, yun talagang inaatake ng leon. Yung paalis-alis, paagwa-agwanta. Alam niyo po, ganun din tayo. Pag tayo paagwa-agwanta sa gawain ng Panginoon, pag tayo paagwa-agwanta sa kalooban ng Panginoon, merong leyong umuungal. Leon po yan ha, leon. Merong leyong umuungal. Sabi po dyan, may kaaway na nakaaligid at binabantayan ka. Pag ikay patsilaks-silaks, ay hindi rin ang iyong kaaway patsilaks din hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nanalangin, kinukuha na ang kanyang tithes, hindi na nagbibigay, nahihiya na mag-share ng gospel. Alam niyo po, may nakaabang sa iyo at hindi yan maganda. Mayroong kaaway na nag-aabang sa iyo. At naghihintay na lamang at nakakatakot makita ang sarili mo lalo ulit doon. Masama, nakakalungkot na makita po muli tayo sa kalagayang ganun. May kaaway na naaligid, nagbabantay lamang po yan. Kaya maganda, tayo ibako din natin ating sarili sa panalangin po ng Panginoon na tayo ilayo niya sa masama. Ano yung ating panlaban po dyan? Jude, verse 23 and 24. At ang iba inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Verse 24. Ngayon, doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo yung makapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Tayong lahat ay mahina. Tayong lahat ay pwedeng magkasala, lahat tayo pwedeng magkamali, lahat tayo pwedeng mapalayo. Pero ang sabi diyan,
merong mag-iingat sa atin. At yun ang kaligtasan natin hindi nawawala. Kaya't babalik at babalik pa din, kamusta ang iyong kaligtasan? Kaya pwede kang maputikan, pero iba na yung nag-i-enjoy sa putik. Pwede na ikay madapa, pero ikaw hindi na bumangon, iba na po yun. Iba yung ikaw ay magkamali, magkasala. Pero tayong prayer po talaga natin palagi sana, ay tayo po ilayo sa masama. Number 4, na panalangin po at kalooban po ng Panginoon sa atin. Sa verse 17, sabi po ng verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Isa pong kalooban sa atin ng Panginoon ay yung tayo po'y masanctified. Yan po'y kalooban din natin ng Panginoon. Nakuha niyo po ba number 3? Keep them from evil. Yan. Keep them from evil. Tayo po'y malayo sa masama. Then, number 4 po ay yung sanctified. Tayo po ay, pag sinabi pong sanctify, ay setting apart for particular use. Tayo po ay inilaanan po ng Panginoon para isang magandang gawain. Tayo ay inilipatan ng Panginoon mula sa pagkakasala patungo sa kaliwanagan. So, merong kalooban sa atin ng Panginoon. So, ang kalooban sa atin ng Panginoon ay tayo magamit sa kanyang kalooban. Alam niyo po, isang magandang maging motto natin, want what God wants and hate what God hates. Ulitin ko po. Want what God wants and hate what God hates. Paano mo malalaman kung anong gusto ng Panginoon? Through the Bible. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba yung hinahanap mong kalooban? Nasa Bible. Kaya sabi diyan, ang salita mo ay ang katotohanan. Paano mo gusto kong malaman kung anong gusto ng Panginoon? Through the Bible. At paano ko naman malaman alin ang mga ayaw ng Panginoon? Through the Bible pa din po. Kaya magustuhan mo yung gusto ng Panginoon at kaayawan mo yung ayaw ng Panginoon. Masama naman ang gusto mo yung ayaw ng Panginoon at ang ayaw mo naman yung gusto ng Panginoon. Mahirap po yun. Kaya sabi diyan, ang prayer sa atin ng Panginoon, at sana prayer din natin, Panginoon, gamitin mo palagi ang buhay para sa iyong kalooban. Lagi mong isanctify ang iyong buhay, linisin mo, alam kong ito yung nagkakasala, alam kong ito yung nagkakamali, alam kong ito yung nagmamalabis, pero isanctify mo palagi. Ang kalooban mo palagi ang mangyari. Panginoon po sana ang gumagamit sa atin. Walang problema magtrabaho. Walang masamang ikay magkapamilya. Walang masamang ikay mag-sideline or kung kumita ng pera, kung ano man. Pero lagi kang babalik sa purpose mo. Lagi kang babalik sa Panginoon. Sana po yung Panginoon ang gumagamit sa atin. Bakit? Kung di ka gagamitin ng Panginoon, gagamitin ka ng mundo. Kung di ka papagodin ng Panginoon, papagodin ka ng mundo. Dalawa lamang po yan eh. Pag hindi ka ginagamit ng Panginoon, ginagamit ka ng kaaway. Wala naman dito ang gitnaan eh. Ako'y dito, hap-hap. Tawag doon, part-time. Walang ganun. Pag hindi baklay. Pag hindi ka ginagamit ng Panginoon, ginagamit ka ng kaaway. Pag ginagamit ka ng Panginoon, hindi ginagamit ka ng Panginoon. Ang madalas nga lang po nangyari sa atin, ayaw nating mapagod para sa Panginoon. Ayaw nating magsakripisyo. Ayaw nating magpagod. Ayaw nating kunin ng mga bagay na dapat naman. Pero saan ka bumabalik? Saan mo nakikita yung sarili? Pagod ka sa social media. Pagod ka sa Facebook. Pagod ka sa mga kasalanan. Pagod ka sa mga dati mong ginagawa. Pagod ang iyong new nature dahil pinapractice mo ang iyong old nature. Pag hindi ka pagod sa Panginoon, papagodin ka pa din ng mundo. Kung hindi ka gagamitin ng Panginoon, gagamitin ka ng mundo. Yung iyong galing, yung iyong talent, yung iyong skills, yung iyong mga bagay na meron ka at hindi mo ipapagamit sa Panginoon, gagamitin ka ng mundo. Kaya po maganda, maging prayer sa atin natin yung sanctified. Panginoon, gamitin mo ako sa iyong kalooban. Ano man ang meron ako, ano man ang pinagkaloob mo sa akin, gamitin mo sa iyong kalooban. Gamitin mo sa iyong gawain, gamitin mo para sa iyong kapurihan. Ilayo mo saan ang kapurihan, ang Panginoon, ang mataas po sa ating mga buhay. Be sanctified. Masarap naman po mapagod. Hinamang pagod natin sa physical para ginamit natin sa Panginoon, itulog lang natin at tapos na. Pero yung pagod sa kasalanan, hanggang kinabukasan, babaw ngungutin na yan. Pero yung pagod sa Panginoon, pag naipahinga mong masarap na tulog, kunting sandali, talagang tulog natin. Yan po si Chandler. Talagang pagpagod na pagod talaga eh. So bakit po ganun? Dahil ang pagod po talaga sa Panginoon ay walang kapalit. Tayo natutuwa na mas nakakatawa po kasing pagod yun. Mas nakakatawa at mas fulfilling. Yung pagod po sa Panginoon. At yung kalooban ng Panginoon sa atin. So be sanctified. Maging prayer po natin yon sa Panginoon. Number 5 and the last. Yan na. And the last. Amen po ba? Yon. So, sabi po dyan, sa verse 24,
Dito po tayo magbulay-bulay. Ito may magandang bulayin. Pakibasa po ng lahat. Ama, binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Prayer, patapos na. Prayer ng Panginoon at pangako niya sa atin na kung saan siya naroon ay doon rin tayo pupunta. Kamusta po ang ating pagbubulay tungkol po sa langit? Tingnan nyo nga, bigyan ko nga po ulit kayo ng 5 seconds para bulayin kung ano kaganda ang langit. Wala nang kasalanan, wala nang kamatayan, wala nang utang, wala nang buriw-riw, wala nang kung ano-ano man. Maganda po ang langit. Kamusta po ang ating pagbubulay tungkol sa langit? Tingnan po ang sabi dyan ng verse 24. Kung saan man pupunta ang Panginoong Sus, ay doon naman tayo pupunta. Bakit? Dahil ikaw nga'y pinili ng Panginoon, dahil iligtas ka na sa iyong kasalanan. Hindi ka na pa-impyerno. Ikaw ay palangit na. Yan ang ipinapanalangin sa atin ng Panginoon na pag ikay namatay, ikaw man ay mamatay sa kalooban ng Panginoon, ikaw may kunin ng Panginoon ngayon, ikay palangit na. Kasarap na po sa langit. Ating palaging bubulayan ang langit. Dahil kapag hindi po natin bubulayan ang langit, ano mabubulay natin? Ano kayang itsura ng Canada? Ano kayang itsura ng Palawan? Pag nabulay, maganda naman po yan, walang problema dyan. Pero kung sa ating pagbubulay tungkol sa langit, sabi nga, pangarap ng madami na marating sa iba't ibang lugar, local man or abroad, pero iba ang langit. Iba yung ganda ng langit. Yung iyong gold na nakandini, talagang ingat na ingat. Ilalakadan mo lamang sa langit. Yung diamanting hindi mo pa nakikita or sa mga picture mo lang nakikita, design lamang sa paligid. Yung iyong hinaasam-asam, sa langit ay wala nang kwenta. Design na lamang doon ng Panginoon. Napakaganda po ng langit. At ang maganda po doon sa langit, wala nang pagod, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang utang, wala nang pag-aaral, wala nang quiz, wala nang exam. Wala na. Kaya gusto nyo pagpalangit na? Gusto nyo mga tao sa exam? Hindi naman po. Kalaban ng Panginoon tayo mabuhay pa. Kaya magandang habang ikay naghihintay sa langit, ikay mag-antay para sa Panginoon. Para miski ano man ang ngayong kalagayan, maganda na sa magandang kalagayan po tayo. Tayo palangit na. Inyo pong bulayan yun. Napakaganda po ng langit. Tayo mamamayan ng langit, tayo naglalakbay lamang dito sa lupa. Sabi nga nung this world is not our home. Nakakapagod po ang mundo. Magtingin ka lamang sa iyong Facebook, magbunood ka lang, pagod na eh. Nakakapagod ang kasalanan, nakakapagod ang iba't iba nating mga nakakasama. Nakakapagod ang mundo. Bakit hindi naman po tayo taga dito? We're just passing by. At tayo naghihintay sa pagbabalik po ng Panginoon or sa ating kamatayan. Tayo po ba naghihintay pa? Bakit po? Bakit? Saya dyan? Saya po dyan ay isa din pong kagandahan langit, makikitang mukhaan na natin ng Panginoon at ang kanyang kaluwalhatian. Yung iba, nakita ko si Puyo Lepas ko, alam pogi! Nakita ko na si ganto, ganyan. Ang ganda! Pero alam mo, sa langit, makikita mo mukha ng Panginoong Jesus. Yung taong nagligtas. Sa akin, alam niyo po si Fanny Crosby, yung bulag? Alam niyo, siya yung bulag sa lupa, siya nag-compose ng ilang mga hymns. Alam niyo po sa langit, ang kanyang pagmulat ng kanyang mata, yung tagal na hindi niya ikinakita, ang una niyang gustong hanapin, ito yung aking tagapagligtas. Sana ganun din po tayo, madami tayong hinahanap eh. Madami tayong kinagbibisihan eh. Pero kamusta ang langit para sa atin? Sabi diyan, be with the Lord. Pag meron kang kasamang mga bigatin, parang safe ka na eh. Bigatin ang kasama ko. Ako nasa kotse. Ako nasa magandang bahay. Pero sa langit, kasama mo ang Panginoon. Pinakamabigat niyan ang Panginoon ng iyong kasama. Wala nang balikan. Wala nang touch move na. Wala na. Yun na mangyayari. Kaya po, napakaganda po ng langit. Una, doon ka pupunta. Napakaganda nun. Wala nang kung anumang kasamaan. Makikita mo na mukha ng Panginoon. Wala nang kasalanan kung ano paman. Kaya sabi pa din po dyan ng Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Ikaw ay sa langit. Yung iba sa atin mga naka-address sa dagatan, sa taisan, kung ano man. Pero ang tunay mong address, sabi dyan, pagkamamayan ay nasa langit. Sayo dyan, mula doon ay hinihintay naman natin. Tayo po ba lahat ay nag-iintay? Maghintay po tayong lahat. At maglingkod habang nag-iintay. Hinihintay naman natin ang tagapagligtas at ang Panginoong Hesukristo.
Tayo po'y nag-iintay na lamang sa pagbabalik ng Panginoon. At tayo nag-iintay sa ating kamatayan at masarap ng ating kalagayan. Sarap ng langit. Sayo pong sayo dyan sa Colossians chapter 3 verse 2. Yan, ito po yung maganda ding bulayin palagi, yung ating affection. Pakibasa po ng lahat. Ready now? Read. Yan po yung paalala sa atin, yan po yung nasa Bible, pero baliktad palagi yan nangyayari. Ang ating pag-iisip ay nasa panglupa na. At saka na yung panglangit. Pero ang biblikal, na dapat point of view ng iyong buhay, ilagak mo ang iyong isip sa mga bagay na nasa itaas. O, di tayo, kalooban pa talaga tayo mag-isip ng nasa itaas, magka-second floor pa. Higit pa doon, yung langit, ilagay mo ang iyong isip sa bagay na nasa itaas, sa langit. Sa kaluwang iyong madadala sa langit, sa iyong kayamanan dahil kayo nagbibigay dito, dahil sa langit mo naman iniipon yan eh. Masarap na kayo nag-aantay, yung naipon mo sa lupa, yung kaluwang mo na akay, yung iyong pagpapagod, yung iyong crown na hinihintay mo na lamang. At yung po nasa langit. Kasi pag naando ng iyong isip, ay walang kakaba-kaba sa buhay. Pero pag ang iyong isip ay nasa bagay ng mga nasa lupa, anong aking isasaing, kamusta kayang aking anak, ano kayang ipampapaaral ko, ano kayang aming uulamin bukas, ano kayo, ganyan. Puro pagod, puro problema. Kaya sabi dyan, set your affection on things above, not on things on earth. Pero sabi ba dyan, wag na tayong magtrabaho, wag na tayong mag-aral, hindi dyan, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Yan yung naging problema sa Thessalonians, na tayo wag na, tayo maghintay na lamang sa Panginoon, pero hindi ganun. Habang naghihintay, sundin po ang kalooban ng Panginoon. Ang maganda lamang po dyan, ano man ang mangyari sa atin, tayo be with the Lord. Kasama na natin ang Panginoon sa langit. Kaya po yun ay be heavenly minded. Bakit ka masaya? Bakit parang lagi walang kakaba-kaba sa iyong buhay? Ay, ano mangyari sa akin? Ay, palangit na. Okay po. May langit pa. Huwag na lumayo sa Panginoon para magkumahog. Sa panlupa lang naman. Maging comfort po sana natin ito. Huwag tayo magpukumahog sa mga bagay na malilipas din naman. Maluluma, mauubos, mauutang, masisira, mawawala, makakalimutan. Masaya po dyan, merong langit. Merong langit na nag-iintay po sa atin. Kaya masarap mabuhay pa sa lupa dahil merong langit namang nag-iintay. Kaya tayo, balikan palagi natin yung ating kaligtasang ibinigay po ng Panginoon. And for our conclusion, masaya po dyan, sino po yung ipinapanalangin ng Panginoon? Yung elected, mga pinili ng Panginoon, then yung kanyang mga disciples, after niya mag-ascend, then mga believers po natin ngayon sa New Testament. Ano naman po ang mga ipinapanalangin sa Panginoon, ng Panginoon sa atin? At sana ipanalangin din po natin yung ating unity, yung ating kasiyahan, yung ating paglayo sa masama, yung ating pagiging sanctified or maging kagamit-gamit sa Panginoon, at yung kalooban na tayo makasama ng Panginoon after nating lumisan sa lupa. Kasarap po maging magkaroon po palagi ng application sa atin. Then may alam ko ito yung makakalimutan nyo na. Mamaya ito paglabas, alam kong limot nyo na. Pero lagi nyo babalikan yung kalooban po ng Panginoon na mangyari po sa atin. Dito po tayo magtapos sa isa pong napakagandang kwento kong nabasa. Ako po gagamit ng isang illustration. Yan. Sabi po sa isang kwento kong nabasa, meron daw pong isang lolo na, ang baba pala dito, nakaliliyo ko. Sabi po doon, meron isang lolo, at meron po siyang apo. Ngayon, yung kanyang apo, pumunta sa kanyang pastor. Punta sa pastor, sabi niya, Pastor, pwede po bang maipanalangin ng aking lolo dahil nga po medyo mahina na mamamatay na. So itong pastor, pumunta. Dahil nga po siya pastor kailangan niyang bisitahin ang kanyang membro. Ngayon, pagdating niya sa bahay, pagtingin niya sa bahay, doon sa kanyang lolo, nakaupo doon po sa isang silya, nakaupo. Then, pagdating ng pastor, Oy, lolo, ako po ate inyong inaasahan. Ako po ate inyong inaantay dahil dalawang silya lolo lang naman nakaupo. Alam mo sabi ng lolo? Sino ka? Ako na may walang iniintay na kasama. Sabi ng pastor, ay ako po ako po ang ipinapanalangin dahil po sabi ng inyong apo. Alam mo sabi na po ng lolo? Yung ga, sa pakisarado ng pinto. At ako'y merong sasabihin sa iyo. Sabi po niya, ako utoy, hindi naman talaga marunong manalangin. Ako'y bored na bored sa panalangin. Pero alam nyo, hindi ko alam kung paano manalangin. Pero ang sabi niya po doon sa pastor,
Meron na po nagkwento sa kanya na ang pananalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Panginoon. Ang kanyang pinanghawakan na verse ay yung, I will be with you always. Kaya ang palagi niyang kasama, sabi niya, kaya pag ako'y nananalangin utoy, ako'y naandito lamang sa ansilya. At aking iniisip na katabi ko ang Panginoon. Na pag ako'y nananalangin, parang kausap ko lang siya. Nakashake ka palagi kong kasama. So itong pastor na to, na-amaze. Dahil wala man siyang alamis kung anong nangyayari na sa kwento. Pero siya natutuwa na yung lolo yun ay marunong manalangin. Miski wala naman siyang katabi. Pero siya marunong manalangin dahil iniisip niyang katabi ko ang Panginoon. So after ng ilang mangyari, after ng ilang taon, tumawag yung apo. Pastor, namatay na po ang lolo. Namatay na. Sabi ng pastor, ay yung buwa. Hindi mapayapa po ang kanyang pagkamatay. Mapayapa. Sabi pa nung apo, ay opo, meron lang ako napansin. Meron lang po ako napansin bago po mamatay ang lolo. Nung siya nakita kong, siya na maalam sa akin, siya humalik sa akin, at pinasarado niya yung pinto. Ngayon, pagbalik niya daw po, pagbalik niya sa kwarto, ang tayo daw po ng kanyang lolo bago siya mamatay, ay nakasandal doon sa silya. Siya ay nakasandal sa Panginoon bago po siya mamatay. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na mapangyarihan sa